Mahal ko si Enzo Alexandra, kaya pinalaya ko muna siya. Sabi ni Bianca sa kanya na kung ipagdiinan ng salitang muna, akala mo pagmamayari niyang tao. Kung mahal mo, bakit hahayaan mong maikasal sa akin? Tanong ni Alexandra. 3 years lang naman yan, Alexandra. Makuha niya lang ang kumpanyang inagaw mo. What do you mean? Wala akong inagaw kahit kailan. Ewan ko kung bakit may tiwala sa akin si Lolo. Alam niyo siguro na hindi ako nagwawaldas ng pera. Wala kang pakialam. Ikaw wala kang trabaho pero afford mo magagandang babagay at pagta-travel. Saan ka kumukuha ang pera? Ako? Kasabay ng pagpapakasal namin ang pag-surrender ni Enzo sa lahat ng assets niya sa akin na bahagi ng kasunduan namin. You heard me right, Bianca. Lahat. Pati ang ATM na pinagpasasaan mo, kukunin ko. You cannot do this to me. Yes, I can. Bakit mo pakikialaman ang mga bagay na binigay niya sa akin? Ibinigay. Past tense, meaning wala nang susunod. Lahat ba gusto mong agawin? Pati na rin ang mga luho ko? Pati yon. Paano kung maghahawak ng pera ni Enzo? Paano magbabudget? Kung sa'yo palang mauubos na, alam mo Bianca, matuto kang magbanat ng buto. Huwag kang basta na ng bubuka ka dyan at sa sahod ng malaki. Aagawin mo na nga siya, pati yung para sa akin, kukunin mo pa? Walang sayo, Bianca, at walang magiging sayo. Bakit? Akala mo ba mamahalin ka ni Enzo? Alexandra, ako lang nakapagpapaligaya sa kanya. Kaya hindi siya papayag, kunin mo sa akin ang binigay niya. We'll see, sagot ni Alexandra sa babae. Bianca, panahon na siguro para magbanat ka ng buto. Ano yan? Aasa ka na lang ba? Wala kang pake sa mga ginagawa ko, Alexandra. Tsaka huwag ka masyadong pabida, sa papel lang naman kayo magiging mag-asawa. At least ako pakakasalan, ikaw, magiging ano kanya, kabit? Matalas masyadong dila mo, babae. Nangaagaw ka lang naman. Ako, nangaagaw? Sino bang nauna sa akin? Ikaw ba? Hindi ba ako? Pero ako ang mahal niya. Whatever, ikaw ang mahal pero sa akin pakakasal. Aw, ang sad. Pangaasar ni Alexandra dito. Nanggigigil ako sa'yo, Alexandra. Hawak ni Bianca ang tinidor. Kinikilig naman ako niyan. Salamat. Tumayo siya. Bueno ako na magbabayad niyang kinakain at mukhang kailangan mo magtipid. Iniwan na ni Alexandra ng 2,000 ang lamesa. Ito, panggas mo. Saka iniwan na ng 500 ng babae. Ramdam ni Alexandra ang titig ni Bianca sa kanya na gusto na siya halos patayin. Asar talo. At lumabas na siya ng lugar na yon. Napansin niya ang sasakyan ni Bianca. Naningkit ang mga mata niya. Mawawala din sa ito? Sumakay na si Alexandra ng kotse niya. Natanaw pa niya si Bianca na may kausap sa phone. Marahil, magsusumbong na ang malditang to kay Enzo. Pero hindi siya papasakop sa lalaki. Kapag malambot siya dito, baka apak-apakan lamang siya nito. Hindi siguro si Alexandra nagkamali ng hula. Hindi pa siya nakakalayo nang tumunog ang cellphone niya. Yes? Magiliw niyang tanong. Anong pinagsasabi mo kay Bianca, ha? Halos mabingi siya sa lakas ng boses ni Enzo. Like? Bakit sinasabi mo na kukunin mo ang lahat ng ibinigay ko sa kanya? Hoy, gago ka ba? Pagbanatin mo nga ng buto yung jowa mo para kang tanga. Hindi naman imbalido yun Lakas makagastos, ano siya, palamunin? Maghinay-hinay ka ng pananalita mo, Alexandra, at kung ayaw ko, may magagawa ka? You're impossible. Talaga? At sabihin mo yung si Bianca. Malaki pa siya sa akin, napakatamad niya. Ano? May supply ng pera, ganun? Basta sa sahod? Pinatay na ni Enzo ang tawag. Si Alexandra naman sisipol-sipol. Akala mo kaya mo ko, ha? No way. Ibahin mo ako, Enzo. Para siyang baliw na umiindak sa loob ng kotse. At gaya na inaasahan ni Alexandra, natagpuan niya si Enzo sa lobby ng kondong tinitirhan niya. Nakapabulsa ang kamay nito at nakasandal. Sa pader, tumayo ito ng maayos pagkakita sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Enzo. Bakit? May choice ba ako? Tanong ni Alexandra. Huwag kang pilosopo. Kakausapin kita sa paraang gusto ko. Huwag mo kong sinusubukan at nakukuleli na ako sa'yo. Ano bang problema mo, ha? Tanong ni Enzo sa kanya. Ikaw, gusto ko sa 3 taong kontrata natin maging malinis ang ating pagsasama. Huwag mong babuyin. Maghihiwalay din naman kasi tayo Respeto lang hinihingi ko sa'yo. Mahirap bang ibigay yon? Pero alam mo naman na walang trabaho si Bianca. Bakit? Lumapit ba siya sa'yo? Ha? At hindi siya makapagtrabaho, ha? Lumpo ba siya? Magbanat nga siya ng buto. Sa palagay mo, kung ganyang klase siya ng babae, saan mapupuntang mamanahin mo, ha? Umayos ka nga. Konti lang naman ang inaamot niya.
Konti? 100,000 a month? Naman, ilang taon mo nang sinusunod ang layo ng babaeng mo? Turuan mo naman siyang maging masinop. Anong palagay niya sa'yo? Natain ng pera? Di makauma si Enzo. Siguro nasasagap na nito ang nais nitong iparating. Aalis na ako. At bigla na lamang tong tumalikod sa kanya. Kala mo naman hahabulin ko? Che? Binoksan na ni Alexandra ang kanyang unit at tuluyan na siyang pumasok sa loob. Magkakaroon pa pala sila ng engagement party. Ayaw sana ni Alexandra subalit mapilit ang lolo ni Enzo. Para sa kanya hindi na yun kailangan. Nakalabas na kasi to ng ospital. Medyo malakas na ang pangatawan nito kaya kinausap sila tito ni Enzo. Ang target date sa Sabado, sabi ng lolo ni Enzo. Sige po lolo, kayo pong bahala. Nakangiting sagot ni Enzo. Akala mo talaga gustong ginagawa? Imbitahin mo ang mga kaibigan ninyo. Kahit isang dang bisita lang, sabi pa ni lolo. Lang, ang dami nun, sabi ni Alexandra sa isip. Okay po kay Alexandra yon, sagot ng lalaki. Iha, kinukuha ni Lolo M ang sagot niya. Okay po lolo, wala pong problema, sagot ni Alexandra. May pinabili nga pala akong damit para sa inyo, ipapadala ko na lang sa inyo mga kwarto. Nginitian sila na matanda. Nag-ring ang telepono ni Enzo kaya tumayo ito. Excuse po, sasagutin ko lamang to. Pang-alam ng lalaki. Lumabas to ng kwarto. Kamusta ng apo ko, Alexandra? Lolo. Napakatigas ng ulo ni Enzo. Gusto kong putulin ng allowance si Bianca. Magtrabaho naman siya. Reklamo ni Alexandra. Don't worry, Iha. Naipaputol ko na yan. Tinapik-tapik pa ng matanda ang kanyang kamay. Talaga po? Nagliwanag pa ang kanyang mga mata. Tama ang move mo. Bakit kagastos kapag walang trabaho, di ba? Correct kayo dyan. Bumalik si Enzo sa kwarto. Lolo, pwede ko bang kausapin si Alexandra saglit? O sige, go ahead. Magpapahinga lamang ako. Nauna na tong lumabas sa kanya. Bye, Lolo. Pagkahila ni Alexandra ng pinto, hinila agad siya ni Enzo sa gilid. Hoy, anong kalokohan ang naiisip mo? At pinuputol mo ang linya ng ATM ko? Bunsol ni Enzo sa kanya. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Sigurado kang ako, ha? Tanong ni Alexandra. Huwag kang mambibintang dyan. Sinong gagawa nun? Ikaw lang naman na nagbabanta kay Bianca. Tanga ka ba? Paano ko mapapaputol yun? Hindi pa nga tayo kasal. Abnormal na to. Natigilan ang lalaki, napaisip bigla. Baka si Lolo, sabi ni Enzo sabay talikod sa kanya. Excuse me? Inabol ni Alexandra ang lalaki at saka hinatak sa braso. And why? Nakakunot ang noon itong tanong sa kanya. You owe me an apology. Pinagbintangan mo ko. Okay, sorry. Pabaliwala ni Enzo na sagot sabay talikod. Wow ha? At nakakahawa na pala talaga ang kakapalan ng mukha ngayon. Ano ba talaga ang problema mo, Alexandra? Iritado na ang tinig ni Enzo. At ako pa ang may problema ngayon. Ako? Ikaw nga ng bintang, di ba? Ikaw may problema. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. At iniwan na ng dalaga ang lalaki na hindi man lamang to nililingon. Lumabas na lamang siya ng bahay at tumiretso na sa kotse. Itinext na muna niya si Jancel. Tumawag ang babae. Ano nangyari? Tanong nito sa kanya. Tara, mag-bar tayo? Sagot ni Alexandra. Gaga ka, baka malasing pa tayong pareho. Sino ba nagmamaneho? Basta. Ano, G ka ba? Kung hindi, ako na lang. Hay nako, sige na nga. Sa dati pa rin? Oo, bye. Pinaharurot na niya ang sasakyan. Inis na inis siya kay Enzo. Siguro pag nagkatrangkaso si Bianca sa kanya na naman isisisi. Pagdating niya sa lugar, manaka-naka lamang ang tao. Sa mismong bar counter siya umupo. Ma'am? Tanong ng barista. 1 bottle of tequila, sagot ni Alexandra. Po? Nagulat to. Ang sabi ko, isang bote ng tequila. Naiinis siya dito. Ang lakas ng boses niya pero nabibingi ata ang kausap. Sa table na lang po kayo ma'am, ipapareserve ko na lang po, sagot nito. Dito na lang ako, may inihintay pa ako eh. Sige po ma'am. Naglabas to ng tequila at naghiwa ng lemon. Kumuha ng asing nakalagay sa platito. Ma'am, order niyo po. Well. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Alexandra. Look who's here. What? Asek niya rito. Inarap niya ito. Aba, mean girls. May kasama ba tong tatlong babae na nakatingin sa kanya? Ikaw pa ang matapang? Kahit 4 kami, ha?
Namewang si Bianca. Hoy, babaeng kinulang sa utak, duwag lang ang nagsasama ng barkada sa trouble. Tsaka pag hinawakan nyo, ko'y papakulong ko kayo agad. Wala ka ng pera, di ba? Wala ka namang trabaho. Ano, may bago kang sugar daddy? Napakatalas naman pala ng dila ng babaeng to. Sabi ng isa nitong kasama. Miss, wala akong problema sa'yo. At wag na kayong humanap ng gulo dito. Kung nakikinabang ako sa pera niya noon, pues wala na siyang sugar daddy ngayon. May pera ka ba, Bianca? Tanong ni Alexandra. Abat? Itinaas nito ang kamay para sampalin siya pero pinigil niya ito. Hep, hep? Tinaas niya ang kanang kamay para pigilan to. Inumin ko lang to. Tsaka tinangga ni Alexandra ang tequila sa baso. Ah, sarap! Tsaka dinukot niya sa bag ang pepper spray. Ano yan? Tanong ng mga to sa kanya. Pepper spray to, itry natin kay Bianca. Saka natin itry sa inyo, gusto nyo ba? Nahintakutan ang mga ito. Baliw yatang babaeng yun eh. Bulong ng isa pa. Baliw talaga ako. Gusto niyo bang subukan? Nako, tara na. Bahala ka na nga dyan, Bianca. Madadamay pa kami sa iyo eh. Nag-alisa ng mga kasama nito. Hoy, ano ba? Mga duwag! Sigaw ni Bianca. Paano ba yan? Nag-iisa ka na lang. Ilabas mo ang tapang mo habang nakakapagtimpi pa ako sa iyo. Sabi niya rito. May araw ka rin. Tinalikuran siya nito. Duwag din naman pala eh. Sabi ni Alexandra at saka tinangga ang isa pang shot ng tequila. Sa kanya natanawan sa Jensel papasok sa pinto ng bar. Pakending-kending pa ito at saka sumigaw ng pagkalakas-lakas. Bulaklak na walang dilig! Kabaway pa ang bruha. Napatingin sa kanya lahat ng tao doon. Gusto na lang ni Alexandra maging invisible. Ang ingay mo, sita niya kay Jensel. Nakakahiya. Nakakahiya yun kung hubad ako, diga? Nakadamit naman ako eh. Nakaupo ito sa tabi niya. Aba, kalahati na aring iniinom mo'y bahala ka pag nagsuka ka, iiwang kita. Sabi nito sa kanya. Ano bang meron at nagpapakalasing ka? Si Enzo, no? Lecheng yun, pinagbibintangan ako. Ako rin nagpaputo ng ATM ni Bianca. Hindi ba? Hindi no, paano ko magagawa yun? Hindi pa naman kami mag-asawa. Sa bagay, tanga din talaga yung lalaking yun eh. Naturingang mayaman at gwapo, sa pukpuking si Bianca lang pumatol. Sinabi mo pa, speaking, kakaalis lang nila. Nino, ni Bianca and group. Bahala ka kung burihin ng mga gaga, mga duwag naman. Naku, sayang. Sana nasampal ko ng isa si Bianca. Mismo, ang tagal mo kasi eh. Ang bilis ko nga, loka. Ang layo kaya ng bahay namin. Tsaka atat kay, gusto mo gagala ngayon. Dapat ngayon na talaga. Iinom mo na nga lang yung sentimiento mo sa akin. Iniabot niya dito ang shot glass. Wala man ng gwapo dito. Sabi ni Jensel sa kanilagok ang alak. Sarap talaga. Malapit na ako mag-back out sa kasal ko. Sabi ni Alexandra sa kaibigan. Oh, bakit? Para kasing puro sakit na lang binibigay ni Enzo. Ang mahalaga, kakampi mo si Lolo. Yan din ang iniisip ko eh. Pero ang kapal na mukha nila ni Bianca. Naguguluhan pa siguro si Enzo ngayon. Di niya kasi nakita ang sarili niya to be with you. Ewan ko ba ano nagustuhan nun kay Bianca? Sama naman naman ugali. Bakit? Maganda ba ugali mo? Hoy Jensel, kung ikukumpara doon kay Bianca na yon, di hamak naman napakabait ko, no? Sa bagay, reyna ng mga demonyo yon eh. Kung pupunta ngayon ng impyerno, malamang mag-resign si Lucifer. Hala siya. Tawa ng tawa sa sinabi nito. Yung mga ganong klase ng babae friend, dapat ibinuburol na kahit buhay pa. Patuloy ang paglilita niya nito. Ano kayong pinakain nun kay Enzo at kung makahabol kainaman na? Alam ko na. Ano? Curious si Alexandra sa sagot ng kaibigan. Bulaklak niya. Sobra ang tawang binigay ni Alexandra dito. Talagang napakawalang preno ng bibig ng kaibigan. Kaya naman tuwang-tuwa siyang kasama to. Badanggay niya talaga tong magsalita na minsan nahahawa pa nga siya. Bumalik ang grupo ng mga kababaihan sa harapan nila. This time, mayayabang na itong tumingin. At sinong pinagtatawanan ninyo? Ako ba? Tanong ni Bianca na nakataas ang kilay. Oh, bumalik kayo. Bakit? Ininom ni Alexandra ang tequila sa baso. Huwag kang bastos sumagot. Sabi ng isang babaeng mahabang buhok, pinakamatangkad sa kanilang lahat. Sasagutin ka niya sa paraang alam niya, okay? Humarap si Jensel at ininom ang tagay na nasa shot glass. Sino ba tong kutong lupa na to? Sagot naman ng isa. Best friend ni Alexandra yan. Pareho silang basura. Sagot ni Bianca. Basura daw oh. Sabay nilang sagot ni Jensel. Alam mo Bianca, napakaduwag mo talaga.
Nagsama ka pa talaga ng mga taong ganito? O tulad nitong isang to? Pag yuko niyan, mamamatay ka agad yan. Matutusok ng baba niya yung dibdib niya. At ito, wala pang scrub sa bahay niyo, be. Pati kiwi ginawa mong deodoranta. Uso tawas, be. Wika na Jansel na kinainis ng mga to. Hoy, akala mo kung sino ka maganda, pandak ka naman. Bulyaw ng isa. At least, maputi ang kilikili niya. Pati singit niyan, be, maputi. Gusto mo bang makita? Jansel, alisin mo na yung blazer mo. Utos ni Alexandra sa kaibigan. My God, ang init naman dito. Nagmumura ang dibdib nito sabay taas ng kamay. Guard! Guard! Yes, ma'am? Humahango sa damatay ang bouncer ng club na iyon. Medyo binubuli kami ng mga pangit na to. Paalisin mo na lang sila, please. Humawak pa si Jansel sa braso nito. Okay po, ma'am. Hinarap nito si Bianca. Huwag na po kayo manggulo dito, ma'am. Anong nanggugulo? Iniinsulto kami ng mga babaeng yan ah. Sigaw ni Bianca. Kuya? Tawag niya sa barista. Kanina pa ako dito, hindi ba? Opo ma'am, sila pong lumapit boss. Turo nito kina Bianca. Naghahanap ata ng away yung mga yan eh. Lumabas na po kayo ma'am kung manggugulo lamang po kayo. Sabi na ng bouncer kina Bianca. Tara na girls. Aya ni Bianca sa mga kasama. Walang pera yan, baka kayo pang pagbayaran niya ng mga o-orderin niya eh. Sabi ni Jansel sa mga kasamahan ni Bianca. Huwag kayo maniwala dyan, sagot ni Bianca. Ikakasal siya kay Enzo 3 years from now, sagot ng isa. Kausap namin si Enzo kanina. Well, maghirap muna si Bianca ng 3 taon kasi ikakasal na si Enzo sa kaibigan kong si Alexandra. Anyway, invited ka ba sa engagement party nila, girl? Pang-aasar ni Jansel kay Bianca. Shut up! Saka to nag-walk out kasunod ng mga kasama. Pikon. Sabi sa kanya na Jansel, ang galing mong mang-asar, sabi ni Alexandra dito. Manahin mo, taas pa nitong bote ng tequila. Paglabas nila ni Jansel ng bar, nakaabang para sa kanila ang Pussycat Dolls. Babalik sana sila sa loob nang hilahin siya ni Bianca. Saan ka pupunta? Pigal ito sa kamay ni Alexandra. Bitawan mo ko, baka samain ka sa akin. Saway niya dito. Ha? At sino naman tinakot mong gaga ka? Mayabang pa nitong sabi sa kanya. Sige na, akin na yung bag mo. Sol-sol ni Jansel sa kanya. Sabay hila sa kanyang bag. Pagbigyan mo na friend ng babaeng yan. Hoy kayo, walang makikialam dito ha? O sige ba? Sabi ng 3 kasamahan ni Bianca. O, pustahan na lang tayo. Syempre, kay best friend ako. Kayo ba? Bianca kami. Sabi ng mga walang hiya. Ako maghahawak. Magkano? Tanong ni Jansel sa mga kaibigan ni Bianca. 500. Sagot ng babaeng maitim. Ano tayo mga bata? Napailing si Jansel. 10,000. Maghati-hati na kayo kapag natalo si Alexandra. Dodoblehin ko pa yan. Akin na. Nag-abutan na ng pera ang mga to kay Jansel. Huwag mo kaming gaonsin ha? Sabi ng isang kaibigan ni Bianca. Kayo nga mukhang estapador eh. May pera ako no? At pinakita ni Jansel ang sariling bag. Nanlalaki ang mata ng babaeng swapang. Sige na, Bianca, pataubin mo na yan, sigaw ng mga to. May iba na rin nagsilapit sa kanila. Gaga talaga tong si Jansel, mukhang sugal. Pinagkakitaan pa siya. Oh, kanino kayo? Tanong nito sa mga nanonood. Diyan kami sa matangkad. Mukha namang lampa yung isa maganda lang. Sabi ng mga miron. Best friend, mahina ka raw, sabi ng mga to. Turo ni Jansel ang mga katabing lalaki. Oh, magkano ang pusto nyo? 10,000 din. Nilapag ng mga to kay Jansel ang pera. Sige, dodoblehin ko to kapag natalo si Alexandra. Go girl! Walang hiya talaga tong kaibigan ko eh. Ginawa pa akong sasabunging manok. Sabi ni Alexandra sa isipan. Sisiguraduhin kong manghihiram ka ng mukha sa aso, Alexandra. Sabi ni Bianca. Ikaw nga hindi pa nanghihiram mukha ng aso. Sigaw niya dito. Mang-aagaw! Sinugod siya ni Bianca. Pag-unat niya ng braso, nasa pulto sa bukha. Tumba ka agad. Knock out! Sigaw ni Jansel. Ang laking babae lampa? Sabi ng mga tumaya. Hoy Bianca! Pinaypento ng mga kasama. Ah, kaya naman pala. O paano ba yan? Salamat naman sa inyong taya. May pangkain na kami. Inawakan siya ni Jansel sa braso. Black belter pala to sa karate eh. Sayang, sa malaki pa ako tumaya. Lampa naman pala. Sayang ng pera ko. Gaga ka ha, ginawa mo akong panabong na manok. Kinurot ni Alexandra si Jansel sa tagiliran. Aray naman ate, sabi nito.
Don't worry, 20 mil sa'yo, sabi nito. Magkano naging pusta? 50 mil. Bakit benda lang sa akin? Manager's fee, hello? Ang hirap kaya humanap ng kapustahan, no? Tayo mo naman, lilibre sana kita ng pagkain eh. Saan? Sa Jollibee. Ewan ko sa'yo, Jensel. Alika na nga, umuwi na tayo. Baka magsumbong na naman yun kay Enzo pag untugan ko lamang sila. Magaling pa nga. Ganun ang gawin mo. At baka magigising si Enzo. Mukhang mahimbing pagkakatulog eh. Nako, hayaan mo na nga sila. Halika na. Di pa nga si Alexandra nakakasakay ng kotse nang mag-ring ang cellphone niya. Speaking of the devil, bakit mo sinapak si Bianca? Halos maalis ang eardrums niya sa lakas ng boses ni Enzo na pati kanan niyang tengay pakinig nito na parang naka-megaphone. Kung wala kang sasabing matino, si Bianca ang pakasalan mo. Alamin mo muna nangyari, gago. Saka ni Alexandra pinatay ang tawag ni Enzo. Wow! Pumapalakpak na sabi ni Jensel. Puro mura. Sinabon mo na, binanlawan mo pa. Nakakairita na kasi. Laging kakampan yung pesting plastic na yun. Di naman alam ang kwento. Napakatanga be. Kaya nga, ganyan din gagawin ko kung ako eh. Anyway, sa bahay ka umuwi ngayon. Madami ka namang damit dun eh. Walang may alam sa inyo kung tagasan ako. Ayan ito sa kanya. Mabuti pa nga. Nainis kasi ako sa lalaki yun. Kala mo naman sinong gwapo. Gwapo naman na ilagay eh. Mahal mo nga, diga? Sipain kita eh. Pikon ka na naman. Halika na at sa bahay na lang tayo magkwentuhan. Sino bang tao sa inyo? Yung mga yaya ko. Tanda mo na nagbitbit ka pa ng yaya? Noong pumupunta sa Alexandra doon, walang kasama sa bahay si Jensel. Yan pala, dinala magkapatid na old maid na dati nitong yaya. Ayaw nga pumayag ng mommy ko eh, napilitan lang. Paano mo napapayag? Sabi ko, magdadala ako ng lalaki sa bahay. Ayun, pumayag naman siyang yaya na lang dalhin ko. Gaga ka talaga, Jensel. Nakakaloka ka. Pareho tayo. Saka sila umalis sa lugar na yon na nagtatawanan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.